Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? We have here the Five of Swords, the Six of Cups, the Queen of Wands, and the Eight of Cups. Okay, so base sa mga barahan na ito, merong gustong makipagbati sa inyo or manunumbalik sa inyo. This someone is nagsinungaling sa inyo in the past. Okay? Pero mukhang gusto mo na layuan itong tao na to. Parang sure ka naman sa self mo na ayaw mo sa kanya, ayaw mo makipagbalikan sa kanya kasi nga sinungaling siya at parang iniiwasan mo kumbaga na ma-disappoint ka na naman o ma-heartbroken ka na naman dahil sa tao na ito. So we have here the Fool. So once na nag-reach out sa'yo itong tao na to, maaaring hindi mo masyadong bibigyan ng pansin. Okay? Hindi mo didibdibin. So gusto niya talaga dito na magkaroon kayo ulit ng relationship at parang kinukuha niya dito yung loob mo para manumbalik kumbaga yung pagtitiwala mo sa kanya. Parang ginagawa niya yung makakaya niya para mag-gain muli yung confidence mo. Okay? And then we have here the Eight of Swords, the Eight of Coins, the Five of Cups, and the Eight of Wands. So, mararamdaman mo talaga yung effort nitong tao na to. And patuloy ito na makikipag-communicate with you. Patuloy ka nito na susuyuin. Siguro meron ding pagsisisi na sa kung ano yung mga ginawa niya sa'yo, na alam niya rin kung gaano kanya nasaktan. And then we have here the Four of Swords and the Two of Swords. Pero as I have said kanina, mukhang hindi mo masyadong siseryosohin itong tao na ito. Parang chillax ka lang. Relax ka lang. Okay? Pero somehow, medyo nakakapag-isip-isip ka naman. Or maybe sumasayad sa isipan mo nga na, ano kaya to? Bigyan ko pa kaya to ng chance? Ganon. Pero hindi yung talagang dibdiban. And then we have here the King of Cups. So, ang nakikita ko dito is mas mahal ka na niya kaysa sa mas minahal mo siya before, and maaaring patuloy niya yon na iparamdam sa'yo habang ikaw naman pwedeng careful or hesitant sa pakikipagbalikan sa kanya. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Nine of Wands, the Magician, the Nine of Coins, and the Devil. Okay. So, base sa mga barahan na ito, parang nagpipigil ka. Maybe you are getting attracted to somebody. Lalo na kung halimbawa ikaw ay single ngayon. So, na-attract ka or ma-attract ka sa isang tao pero medyo nag-aalinlangan ka dito or nagtitimpi ka. Ayaw mo na ma-fall kumbaga ng tuluyan or ma-inlove ng tuluyan dito sa tao na ito.
Okay? And then we have here the Ten of Cups. Pwedeng one of the reasons is committed itong tao na ito. Or pwedeng ikaw yung committed, kaya nagtitimpi ka. Basta, either ikaw or yung pinag-iinteresan mo yung committed, kaya kailangan magpigil. Okay? Pero nakikita ko dito na nahihirapan ka lalong-lalo na kung magi-start na magkaroon kayo dito ng communication. Okay? So, pag nagkaroon kayo ng communication, talagang doble-doble yung pagtitimpi mo dito, pagpipigil mo sa self mo. Pero ayun na nga, pinag-iisipan mo kung papatulan mo ba or hindi. Lalong-lalo na kung ang person na ito ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? So, parang mas magiging frequent yung communication ninyo sa isa't isa to an extent na ayun nga, nagkakaroon ka na ng feelings talaga para sa tao na ito. And then, nag-overthink ka na dito, nai-stress ka na kung ano yung gagawin mo. And then we have here the Death card and the Three of Swords. Ibig sabihin, this needs to come to an end. Kailangan matigil to kasi may masasaktan lang sa inyo. Lalong-lalo na nga kung merong third-party situation sa kwento na ito. Okay? And then we have here the Knight of Cups. Ibig sabihin, meron pang iba. Pwedeng meron pang ibang tao na mas deserving of your love, lalo na kung ikaw yung single, na deserve mo yung single din na tao na may paparamdam sa'yo yung tunay na pagmamahal. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. We have here the Justice card, the King of Coins, the Three of Wands, and we have here the Wheel of Fortune. Okay, so sa mga susunod na mga araw, may mga bagay na maitatama. May mga bagay na, ang tawag nito, maibibigay sa'yo or mga pagbabago na magbibigay sa'yo ng progreso or sa relationship ninyo. Pwede rin na yung person mo handa na ibigay sa'yo yung progress sa relationship nga ninyo ng dalawa, to commit to you, to take your relationship into the next level, ganyan. Okay? And then we have here the Emperor. So, nagpaplano na yung person mo para sa inyong dalawa. And mukhang ginagawa naman niya dito yung makakaya niya para nga magkaroon ng mga magagandang pagbabago. And mararamdaman mo ito, maipapakita niya sa'yo na talagang pinaprioritize ka niya. Okay? Na pwedeng pinag-iisipan niya talaga or na-realize niya na kung ano yung dapat na gawin sa relationship ninyo at gusto niya na na gawan na ito ng aksyon. Okay? And then we have here the Fool, the Empress, and the Eight of Swords. So, wala naman masyadong parang magiging problema between you and this person in the next couple of days.
pwedeng mas kampante ka dito, mas nag-e-enjoy ka. Hindi ko lang alam bakit nandito si Eight of Swords na there is this feeling like para kang nakukulong, parang ganon, or maybe you are tied to this person na parang wala ka nang kawala kumbaga sa tao na ito. And then we have here the Three of Coins, the Eight of Cups. So nakikita ko rin na aayusin ninyo yung mga bagay na yung mga kulang sa relationship ninyo, or yung mga bagay na na-disappoint ka sa relasyon ninyo before. Okay? And then we have here the Tower. So, ang nakikita ko na mangyayari is uungkatin ninyo talaga na dalawa yung mga problema ninyo, hindi para pag-awayan, kundi para masolusyonan ito. Parang ilabas na natin lahat ng sama ng loob natin sa isa't isa, mga iniisip natin, mga bagahe natin, to make space, kumbaga, for the good things to come into our lives. Parang ganyan. Ini-eliminate nyo na yung mga hindi magagandang bagay. Kasi nga, nag-i-start na kayo na to rebuild the relationship to make it stronger. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.